Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, unang araw ng Oktubre 2025, may panibagong banta tayo ng sama ng panahon, low pressure area na nasa high chance na maging isang ganap na bagyo at tatawagin itong bagyong Paulo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kumikilos po itong sama ng panahon na ito pa northwestward at unti-unting lumalapit po. Inaasahang maglalandfall ito by Thursday o Friday sa ilang bahagi po ng North Luzon. So maghanda ang mga kababayan natin. Aalamin natin ang mga detalye at mga lugar na posible pa nitong madaanan. Pero kung bago lang kayo sa ating channel at bago natin ito simulan, please huwag nyo munang kakalimutan kahit i-like nyo lang yung ating video, pampalakas po ng engagement natin at para umabot sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang update natin, napaka-importante nito sa lagay ito ng ating panahon para makaiwas tayo. So ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka-live weather radar natin at yung ginagamit natin na sistema kung paano natin i-deliver sa inyo ng maayos yung sitwasyon ngayon ng lagay ng ating panahon. Ito po, yung panibagong sama ng panahon na ating minomonitor, ito po ay nasa high chance na o nasa high risk na maging isang ganap nga po na bagyo. Take note, sa mga susunod lang po ito ng mga oras. Sa ngayon, meron itong distansya o lokasyon na 1,200 kilometers east of southeastern Luzon. Pa-northwestward po ang kilos nito at hindi nagbabago yung kanyang direksyon. Inaasahan din mga kaibigan kapag ito ay naging isang bagyo na, bagyong Paulo ang itatawag dito. Yung pinaka-direksyon po niya, kung nakikita nyo naman, patumbok po dito pa North Luzon. So mas mataas yung chance ngayon na dito po siya maglandfall by Thursday ng gabi o Friday po ng madaling araw. So anong category naman daw ba or kung magiging malakas ba na bagyo itong si bagyong Paulo? Sa ngayon mga kaibigan, kung titignan nyo sa ating pinaka-latest track, mababa yung chance nito na maging malakas po, maging isang super typhoon category. Hindi naman kasi porkit may bagyo, super typhoon o malakas na bagyo na agad ang ating ika-categorize. No? Hindi naman totoo na lahat ng bagyo ay malalakas. Merong mahihina din. Pero ang chance nito, ligtas po at hindi tatamaan ng malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, ilang bahagi ng Central at South Luzon. Pero hindi po ligtas sa posibleng banta ng paglandfall nito nga pong si bagyong Paulo kapag naging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras o araw ang ilang bahagi po ng North Luzon. So madadamay dyan ang malaking bahagi ng Babuyan Islands, matatamaan ho yan, Batanes area, mainland Cagayan, yung mga lugar ho na yan. So ngayon pa lamang na medyo malayo pa ito at wala pa namang direktang epekto sa anumbang bahagi ng ating bansa, ay well kapatid, maghanda na tayo. Maghanda po tayong lahat dahil lahat tayo ay posibleng maapektuhan ito. Pero ipapaalala ko sa inyo, may mga tsansa pa ng pagbabago sa pagkilos nito. At yan po ang dapat nating i-monitor at bantayan. Sa kasalukuyan, ay ang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa, dyan po sa may Luzon, Visayas at Mindanao, ay ito pong tinatawag natin na easterlies or yung mainit or maalinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. So bago natin balikan ito nga pong panibagong banta ng sama ng panahon, no? O itong banta ni bagyong Paulo, alamin muna natin yung forecast track natin or forecast weather condition natin. Ngayong araw po ng Miyerkules, no, sa area ho ng Metro Manila, kasama na rin ho dyan ng Calabarzon, ang Mimaropa, Bicol Region, Aurora, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan at Northern Samar. Ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So yung mga hangin na yan, nakikita nyo mabuti, yung umiikot ng sirkulasyon ng hangin na yan, easterlies ho yan. So maalinsang ang hangin niya, napapansin nyo naman kahit medyo maulap ang panahon, mainit ang nararanasan natin na klima, no, o temperatura. Mataas ang temperatura sa Metro Manila pero madilim po o maulap ang panahon, no, dahil ho yung sa easterlies. At yung chance ng malawakang pag-uulan nangyayari bandang hapon ho hanggang sa gabi. Sinasamahan kasi ng mga localized thunderstorms etong easterlies kaya nagiging malakas po ang impact. Pero tulad na aking sinasabi, bukod dyan sa easterlies na yan, possible na pabilisin niya o hatakin niya papalapit po dito sa North Luzon etong banta ng panibagong sama ng panahon. Kaya nga po sa forecast natin, patumbok siya sa may bandang North Luzon dahil doon po dumadaan ang hangin po
itong easterlies. Napapansin nyo naman, no? Ito yung hangin ng easterlies doon. Kaya ang tendency, dahil mahina pa itong banta ng panibagong bagyo, ay doon po siya dadaloy o sasabay siya sa kilos o galaw ng hangin ng easterlies. Kaya yung tsansa natin dito sa Eastern Visayas, wag na ho kayong mag-alala dyan, hindi ho kayo matatamaan ng panibagong banta ng bagyo kung ito nga po yung maging isang bagyong Paulo. Ligtas ho ang Eastern Visayas. Alam ko yung mga lugar dyan hindi pa nakakabangon pero mabait ang Diyos dahil hindi kayo tatamaan ng susunod na bagyo. So ang Luzon naman ngayon ay pinaghahanda sa possible na pag-landfall nga po o yung landfall scenario nitong si Bagyong Paulo by Friday po ng madaling araw. So, ang tendency nito, yung impact na malalakas sa pag-ulan, at kung titignan natin, kung ito pong banta ni Bagyong Paulo ay umabot po sa category na tinatawag natin na severe tropical storm, doon lamang siya talagang pwedeng maging malakas. Pero yung typhoon o super typhoon category, hindi po natin nakikita. Alam nyo, hindi po pwedeng mangyari nakakatapos lamang ng super typhoon. May isang typhoon pa tapos typhoon uli. Painahon ng pahina ang mga bagyo na pumapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman asahan natin kung sakali nga po itong banta ni Bagyong Paulo ay maglandfall po dito sa may North Luzon, sa category lamang ito o sa category 3. So severe tropical storm siya o yung pinakamalakas nito na signal ay sa signal number 3. Tandaan nyo hong mabuti yan mga kaibigan para yung mga kababayan natin dyan sa North Luzon hindi po mataranta at sobrang kabahan. Alam nyo, pag kinakabahan tayo, nai-stress yung mga kababayan natin. Kaya ipapaalala ko sa inyo, huwag kayong masyadong mag-alala sa sitwasyon po natin dahil po dito sa banta ni Bagyong Paulo. Ang ilang bahagi naman po ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, hindi naman din ligtas sa banta nga po ng mga localized thunderstorm, kaakibat nitong easterlies. So kung napapansin nyo yung mga biglaang bugso ng pag-uulan, lalo na sa bandang hapon na nagsisimula madalas alas 2 hanggang alas 4 ho ng hapon dahil po yun sa mga localized thunderstorm. Ang sinasabi ng iba nating mga kababayan na hindi nakakaalam o nakakarinig na update natin, akala nila yung malalakas na pag-uulan na yon dulot na ng bagyo. Wala pa naman tayong malakas na bagyo na minomonitor ngayon dahil kung maging bagyo man itong si Bagyong Paulo, sa category 1 pa lamang ito o category 2 which is tropical depression or tropical storm pa lang naman siya. Hindi pa naman ito magla-landfall ngayong araw ng Miyerkules, pero by Friday, ako nagbibigay na ako ng paalala na dapat maging handa tayo. Nakita nyo mga kaibigan, mga kababayan, sa Eastern Visayas, yung nangyari ho sa Masbate, sobrang tindi na naging pinsala. Nasa category 4 lamang yon o signal number 4 yung pinakamataas doon, pero grabe yung pinsala. Ang bagyo kasi pag direktang tumama sa kalupaan natin, matindi ho yung nagiging pinsala niyan. Kaya ngayon binibigay ko ng mga paalala sa inyo paulit-ulit. Kahit mapagod mapaus ako, hindi ako magsasawa na ipaalala sa inyo. Ipapaalala ko din sa inyo na wala tayong banta ngayon ng southwest monsoon or hanging habagat. Dahil kung mapapansin nyo, yung umiikot na hangin na ito, ayan, kitang-kita nyo naman, yung umiikot na hangin na yan dito sa may taas natin ng Luzon at pababa naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, easterlies ho yan. Malaking bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao ay naaapektuhan ng easterlies. Ang habagat po ngayon ay tinatawag natin nasa monsoon break o yung pansamantalang pagkawala po ng habagat. May nagtatanong ulit sa atin nung nakaraan, kailan daw ba mangyayari yung northeast monsoon o yung hanging amihan? Mga kaibigan, ang amihan season ay nagaganap o nangyayari. Nagsisimula yan November po hanggang sa Marso. Ang amihan po ay nagbibigay ng malamig at tuyot na hangin at bababa po yung temperatura. Ibig sabihin malamig ang ating panahon nun at mas kakaunti po ang mga pag-uulan. So kapag meron na tayong amihan season, asahan nyo malimit yung mga bagyo na mabubuo. Pero dahil nasa October pa tayo, ay na rin sa pagkatala ng Pag-asa, ay 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imomonitor na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ko naman talaga wini-wish na may mga bagyo o 2 hanggang 4 na bagyo, and hopefully wag nga natin yan dapat asahan i-rebuke natin yung mga bagyo na yan na dapat po ay hindi mangyari. Pero meron panibagong banta ng sama ng panahon at nakita na yan natin sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential ng Pag-asa na simula po sa week 1
nung September 29 pa yung nagsimula hanggang October 5, ito nga po no, ay dadaan po at papasok dito, tatama sa North Luzon area itong banta ni Bagyong Paulo. Pag naglandfall ito sa Friday o Biyernes, asahan nyo na mabilis din naman itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung magiging impact daw ba nitong si Bagyong Paulo ay kagaya din ba ng naidulot na impact sa Eastern Visayas nitong si Bagyong Opong? Well mga kaibigan, malaki ho ang pagkakaiba nitong panibagong banta kung sakaling mabuo si Bagyong Paulo no, sa mga susunod na mga oras kay Bagyong Opong. Si Bagyong Opong kasi napakadirekta talaga, as in direkta siyang tumama sa Eastern Visayas at muntik nang matamaan ang Central at South Luzon. Eto naman kasing si Bagyong Paulo o banta ni Bagyong Paulo ay more on sa katubigan siya no, dito sa Philippine Sea siya dumadaan at nakikita naman natin kung sakali pong mas lumapit pa siya dito nga po sa North Luzon, may tsansa na higupin ito ng high pressure sa taas. Anong high pressure ba? Etong mga hangin na yan na umiikot, may kasama kasing high pressure yan bukod sa easterlies. So yung tsansa natin dito, posible siyang mag-recurve. Yung tinatawag natin na dalawang senaryo, pakinggan nyo ho no. Yung unang senaryo natin, direkta siyang tatama dito sa may North Luzon, apektado yung lugar ng Batanes, Bubuyan Islands, mainland Cagayan. Yun yung unang senaryo at tatawid siya, lalabas siya dito sa atin. So possible na naman pag nakatawid siya sa may kanlurang bahagi ng Luzon, baka maapektuhan na naman at matrigger ang habagat or southwest monsoon. Yun yung senaryo natin na una and pinaka-worst na yun. Yung pangalawa natin na senaryo ay may chance sa itong mag-recurve bago direktang mag-landfall by Friday dito po sa may North Luzon. Malayo pa naman siya actually at wala pa naman direktang epekto, pero sa paglipas lamang ng mga oras ay palapit na ito ng palapit. At kung makikita nyo, yung tinatawag natin dito na spiral clouds o yung umiikot na yan, possible sa mga susunod na mga oras ay mas bumilis ho yan, no? Yung kanyang pag-ikot. Aasahan ho natin yan from 10 kilometers per hour, possible maging 15 hanggang 25 kilometers per hour yung pag-ikot ng kanyang hangin, yung mga spiral clouds na yan. So yung trough extension po nitong banta ni Bagyong Paulo ay makaka-apekto na yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Pag lumapit pa siya o mas bumaba pa siya dito, pa North Luzon, papunta ng Eastern Visayas, possible na maapektuhan o maambunan yung mga lugar na yan. So hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na pwedeng ganun po ang mangyari. Unang-una, lagi kong pinapaalala tulad nito, may panibagong banta tayo ng sama ng panahon. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid ko, na lagi kayong mag-antabay sa aking mga ibinabalita sa lagay ng ating panahon. Napaka-importanting malaman ho ninyo, lalo na yung mga kababayan natin na pumapalaot malapit po sa mga karagatan, sa baybayin, no? Yung mga lugar na sinabi ko kanina, wag muna kayong pumalaot, pero karamihan naman sa lugar po dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, safe pa naman, no? Easterlies or mainit na hangin, pero bantayan pa rin natin yung mga thunderstorms sa hapon. Yung pangalawang paalala ko sa inyo, i-check nyo na yung mga bahay ho ninyo, especially yung lugar po dito sa North Luzon, sa mga bahay nyo na naka-light materials lamang. Kung pwedeng doblehin natin yung pako, yung mga bubong natin, kung pwedeng gawan ng paraan, remedyohan, kung palitan ng pago, pwede gawin ho natin. Para makaiwas tayo kung sakaling magkaroon ng malakas na impact etong banta ni Bagyong Paulo. Yung pangatlo natin, i-safety ang mga importanteng gamit, lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa North Luzon, Eastern Visayas, at dito po sa Mindanao, dahil sa banta ng malawakang pag-ulan. Dahil sa easterlies, kayang magpabaha niyan. Mga localized thunderstorm, kaya din, lalo na itong banta ng panibagong bagyo. So, yung mga electric appliances, i-double check din. Maya kasi yan ang maging main cause ng sakuna o makuryente tayo. Mag-imbak din po tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Napansin nyo naman halos isang buwan na tayong inuulan at hindi po nagkakaroon ng magandang panahon. Yung mga stock na pagkain sa bahay ay hindi na sila labas na labas. At the same time, mas safe po sila at hindi po sila nasa risk ng problema, no, o yung mga lumilipad na mga bagay dahil sa sama ng panahon. Hindi rin sila risk para magkaroon ng sakit o dahil nga po sa banta ng mga laging nababasa ng ulan. At eto pa mga kaibigan, kung pwede po hanggang ngayon, no, i-check nyo sa mga lugar ninyo dyan sa North Luzon kung possible ang paglikas sa inyong mga lugar.
Dahil pag lumapit pa itong banta po ni Bagyong Paulo, magpwede o possible magkaroon ng forced evacuation dyan sa lugar po ng North Luzon. So mag-antabay tayo sa posibleng banta ng paglipat ng lugar, lalo na kung alam nyo yung lugar nyo ay mga prone sa mga pagbabaha, landslide prone area, yung mga lugar ho na yan. At eto pa mga kaibigan ko, lagi ko rin sinasabi na maglinis tayo ng kapaligiran natin. Yung mga lugar dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, yung nakaraan bumaha, ang daming basura. Tapos ang tagal humupa ng tubig dahil yung sa mga basura nakabara sa ilalim ng kanal. So yung mga plastic, napaka-importante na tinatanggal natin yan, sinesegregate natin sa maayos na tapunan para hindi bumabara sa mga kanal. Importante yan, kaya lagi kong binibigyan ng paalala sa inyo mga kababayan para din sa awareness natin. At ito pa, ipanalangin natin sa Diyos na itong si Bagyong Paulo ay mangyari yung tinatawag natin na pangalawang senaryo. So ano ba yun? Yung pag-record niya at hindi po direktang tumama sa North Luzon. Kung lumapit man siya, extension o trap na lamang ng kanyang hangin ang mga kaapekto. Yun ho ang ipanalangin natin at hindi yung pinakamata o yung pinaka-sentro ng bagyo ang tatama po. Kasi pag sentro ng bagyo, mata ng bagyo ang tumama po dito sa North Luzon, matindi ang magiging pinsala niyan. Minsan, yan nagkakaroon ng double effect, no? Yung extension ng kanyang hangin minsan bumababa. Ganun ho ang nangyayari. Pero may nagsabi naman sa atin, bakit daw si Bagyong Opong, nung tumama daw sa Eastern Visayas, humina daw bilang isang severe tropical storm. Possible din daw na mangyari yon kay Bagyong Paulo. Yes, kaibigan, possible din na mangyari yon, pero wag naman nating hilingin. Dahil kahit tumama yan sa kalupaan po ng North Luzon, malakas pa rin ang impact niyan. Tandaan nyo, bagyo pa rin yan at lahat po ng mga bagyo ay tinuturing natin banta kapag tumatama na po sa kalupaan ng ating bansa. So mas maganda na lamang na napangungunahan natin yung mga pwedeng mangyari. Hindi yung kung kailan nandyan ang bagyo, saka pa lamang po tayo mag-aasikaso at mangangamba sa mga dapat nating gawin. So ipapaalala ko din mga kaibigan na walang imposible sa Diyos. Lahat ng mga prayers natin ay talagang nadidinig niya yung mga hinaing natin at ipapaalala ko lahat po ng pagsubok na naranasan natin ay nararanasan din ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ibibigay ang mga pagsubok na yan kung hindi ho natin kakayanin. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaibigan kabayan, kung nakaabot ka sa pinakadulo ng video natin na ito, please pa-comment naman ang iyong pangalan kung tagang saang lugar ka para next update ay may shoutout po kita. At alam ko din kung taga saan ba yung mga nanonood sa atin para makapag-adjust naman ako sa ating mga update at sa weather condition ng lagay ng ating panahon. Yan muna sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko. And please, ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong pagtsatsaga na pakikinig sa lagay ng ating panahon. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw po.